Sige. Ted na? Kaya. Ikaw na lang, te. Pag 1 minute, kada sagot, Ni Brother Kaya Dens. daw. Kaya yan, Brother Dens yung timer eh. Okay, no problem, no problem. Okay, mag-uumpisa na po ba tayo sa tanungan agad, Brother Jando? Yes, kasi yung kanyang issue niya, kasi nagsimula yan doon sa napakinggan niyang debate ni Father Darwin at saka ni Jerry Laeg. So wala nang dahilan para magpaliwanag pa ako, napakinggan na niya doon. Okay, Brother Rodilio, okay na po ba? Ready ka na po ba for your question? Sige po. Okay, Mr. Timer, Brother Dens, okay na po ba yung time natin? Okay, ready. Okay, sa pag-umpisa po ng pagtanong, pagsalita po ni Brother Rodilio, mag-start na po yung time. Brother Rodilio? Sige po. Bali, nagsimula ito dito sa 1:50. Ang sabi sa 6:50, ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ang tanong ko po rito, sino po ba ang nagsasalita rito? Si Kristo. Next question. Okay. Yung bumababang galing sa langit, ano ba? Siya, Sino bumababang galing sa langit? Si Kristo yung bumababang galing sa langit. Yung speaker, si Kristo, yung bumababang galing sa langit, si Kristo pa rin. So, dalawa na sila. Dalawa na yung subject doon. First person at second person. Hindi dalawa. Isang tao lang yung nagsabi at saka yung tinutukoy niya bumaba sa langit. So, yung bumababang galing sa langit, may tinapay ba ron? Yung bumababa? Wala. Kasi sabi ron, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Kasi sabi mo kasi literal. So, nasaan yung tinapay doon? May tinapay ba ron? Na bumababa talaga? Mali ka, bro. Ang tindig namin, bro, sa Katoliko, kung pinakinggan mo na mabuti si Father Darwin, yung tinapay magiging literal na katawan ni Kristo at dugo ni Kristo yon during sa consecration. Kaya yung binabanggit mo talata, wala pa naman consecration ginagawa diyan. So hindi yan pasok sa topic natin ngayon. So wala sa consecration, wala sa consecration, hindi consecrated, ha? Okay ni. So yung si Kristo nang nasa sa sinagoga ng Capernaum, di ba nasa sinagoga siya ng Capernaum diyan, no? Ano ba yan? Nagmimisa ba siya o nagpapahayag? Hindi siya nagmimisa sa sinagoga dahil ang sinagoga ay simbahan ng Judaismo, hindi ng Kristiyano. Okay, so ibig sabihin nagpapahayag lang siya. Iba yung tukoy na nagtuturo siya doon, hindi siya nagmimisa doon. Nagtuturo, okay. Malino tayo doon sa inyo nagtuturo. Okay, proceed po. Next question. Teka, sandali lang, ha? Pause ang time. Pause mo lang time, bro. Habang naghahanda pa si Okay. Sige, continue. Sige. Kasi dito tayo mag-aano sa 6:50. Dito, may sinasabi si Kristo rito, ang kumakain ng aking laman sa verse 54, at nang umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y ibabangon sa huling araw. Ano ba to? Literal ba to o isang idioms? Literal. Na pananalitan ni Kristo. Literal, okay. So ano pinapakain diyan ni Kristo? Tinapay na katawan niya. Tinapay na katawan niya. Okay, nakaletra ba yung tinapay na katawan niya? Kasi ang sabi niya, sa page 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Siya ay aking babangon sa huling araw. So sabi mo, ang sagot mo, tinapay. Tinapay na katawan niya. Wala ko sinabing tinapay at tinapay. Okay. Kahit hindi nakaletra pero sinagot mo tinapay na katawan. Okay. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at aking dugo ay tunay na inumin. Okay.
So lahat talaga na sinabi ni Kristo rito, talaga lahat to literal. Walang idioms dito, walang ano. Talagang literal na pahayag kagad to, letra por letra, ganun po ba? Habang nagko-consecrate siya sa tinapay, literal yan, walang idiom dyan. Kapatid, sabi mo kanina walang consecrated, ngayon consecrated na. Kaya kanina nililinaw ko kasi wala naman sabi Objection, mo kanina. moderator. Objection, Yes. moderator. Red po. Pause ang time. Objection, moderator. Wala akong sinabi kanina na yung sa 50 nag-consecrate si Kristo doon. Wala akong sinabing ganun. Oh. Kaya nga sabi mo, kaya nga tinanggap ko wala consecrated, di ba? Kaya nga tinatanong ko sa iyo, literal ba yung nandiyan? Ang sabi mo, literal. Tapos pinasok mo yung salitang consecrated. Ano ba talaga? Literal consecrated ba o walang consecrated? Sa Kasi 650 kasi sumagot ka, tinapay na katawan kahit wala sa talata. Kaya sa 654 bro. Excuse lang po, sandali po, nagsasagot pa po. Wag nating sasampawan muna para maunawaan po. Okay, Berjando? Sa 654, nag-consecrate na siya doon. Sa 650, sinabi niya, ako ang tinapay. Wala pa siya, wala pa yun, wala pa. Yun ang sagot ko. Okay, saan siya nag-consecrate? Anong verse? 54. Doon sa 54. Nung sabihin niya, this is my body, sa Matthew 26, this is my body, ibig sabihin niya, kung kumain kayo nitong aking katawan, ibig sabihin, nag-consecrate na siya doon na naging literal. Yun ang sagot so may ko. hawak ba? Okay, so may hawak ba siya doon na literal na tinapay? Yes, may hawak siya literal na tinapay. May hawak siya literal na tinapay, ha? Kaya nagkaroon ng consecration, ha? Pinagputol-putol niya ba? Yung tinapay na hawak niya? Yes, pinagputol-putol niya. Nasaan yung verse na pinagputol-putol? Anong verse yung pinagputol-putol? Eto, Mateo 26:26. Okay, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Yan ang talata. Next question. Kapatid, pinag-uusapan natin dito sa may 1 kasi yan talaga, yung sinasabi mo sa 1:20 sa Mateo 26:27, talagang hapunan na yan, talagang hapunan na yan ng Panginoon. Magkakasama ang apostol. Dan dito sa may sinagoga, wala pa rito eh. Kaya nga hinahanap ko sa iyo kung nasaan yung paghahati dito. Sa 1 sa is pa lang tayo nag-usap kapatid, mamaya yung Mateo 26:27. Kasi yung senaryo ng Mateo 26 hanggang 27, talagang hapunan na yun ng Panginoon, kasama niyo yung mga alagad niya. Pero dito sa sinagoga, wala pa. Kaya hinahanap ko yung pagpuputol ng tinapay. Kasi sabi mo kanina, meron kapatid, tinapay na hawak si Kristo. Objection, moderator. Objection, moderator. Okay. Ang topic kasi namin during consecration sa tinapay, ito ba naging literal at literal na katawan ni Kristo o hindi literal? 'Yun ang ating topic ngayong gabi. Ngayon, yung paunang tanong niya, sabi niya hindi daw 'yun tungkol sa huling hapunan. So ibig sabihin, lumagpas pala siya sa topic. Kasi di pala yung tungkol sa huling hapunan. Objection. Okay po, counter. Okay. Kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito sa may 1 sa 50 kasi literal eh. Wala out of topic doon eh. Kasi sabi mo kanina ang consecrated na ay nasa 654, di ba? 654. Kaya tinatanong ko sa iyo kung may hawak na tinapay, sabi mo meron. Ang tanong ko pinaghati-hati ba? Kasi nitindihan kita kasi sa consecration, consecrated o during mass consecration, talaga may pagpuputol-putol ng tinapay doon. Kaya sinasabi ko sa iyo, ito consecrated to, may pagpuputol ba nangyari? Bro. Okay, sandali po. Moderators time muna, sandali. I-roll out natin yung atin pong tinatalakayan. Tinatalakay ngayon, ang atin pong pinag-uusapan dito, literal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yung Eucharist. Tama po ba? Ito ba yung pinag-uusapan natin? Affirmative side, yung ating Brother Jando, at negative side man po si Brother Rodelio. So yung hindi po natin pinag-uusapan dito na literal ba na katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo sa isang bersikulo o isang chapter lang ng Bible, kundi pinatutunayan ito ng mga references. According po yan sa stand ni Father Darwin. Gusto ko lang po iklaruhin po yung atin pong yung pinag-uusapan po natin para klaro po
na hindi tayo mawala sa ating tema. No? Yung tema natin, yung dapat nating pag-usapan. Balik po tayo, Brother Rodilio, sa tanungan. Baka masayang yung time. Sasagot muna ako, bro. Sasagot okay muna po. ako, bro. Okay. Sasagot muna ako. Ang tinutukoy ni Kristo doon sa Juan 6:54 ay yung consecrated bread. Ang tinutukoy niya. Consecrated bread. Ang tinutukoy niya doon. Kung hindi siya nag-consecrate sa event na yon, pero ang tinutukoy niya sa naturang talata ay consecrated bread na siyang ginawa niya sa Matthew 26:26 na ito ang aking katawan. Yun ang consecration. Kasi kapatid kanina, tinatanong ko nga sa iyo, no? Kasi tinatanong ko sa iyo kanina, may bumababang Objection moderator. Objection moderator. Go ahead, Brother Jando. Ang tungkulin ng aking kaibigan ngayon ay magtanong, hindi mag-side comment. Okay. Hindi naman okay. Kasi naguguluhan ako sa iyo kasi hinahanap ko yung tinapay, tinanggap ko na nga yung sinabi mo tinapay na katawan kahit wala Brother Rodilio. Mamaya po, may time po kayo mamaya para gibain po yung stand ng affirmative na kayo po mag-stand to negative na hindi po yan literal. So ngayon po, yung role mo po ay to ask question to Brother Jando. Kaya pwede po kayong makapagtanong na ngayon. Sandali po, timer po, stop the clock muna. Ilang minuto ko ba natitira? Okay. Ilang minutes po? 5 minutes and 25 seconds. Okay. So ngayon, babalik po tayo sa tanungan. Magtanong ka na po, Brother Rodilio, at mamaya po, magpahayag ka and tatanungin ka rin po ni Brother Jando according po sa stand mo rin. Okay po? So dito sa 1:50, no? Hindi ang pinag-uusapan natin yung sa 1:50 patuloy. Hindi dun kasi tumakbo ka sa Mateo 26:27. Kasi yon ang senaryo ron, hapon na ni Kristo. O sige. Tanong kaya okay na. Sige. Sige po, tanong po. Sige, kasi wala na akong magagawa ron dahil ayoko naman magsalita pa dahil kasi sa consecration kasi may ulit papaliwanag. O sige, i-wave ko na yung mga tanong ko. Basahin ko na lang itong yung pwede ba basahin ko na lang to kasi i-wave ko na yung ko. Okay, i-wave na. Brother Dennis, i-wave na po yung pagtatanong daw. So mag-change time tayo sa kanyang pahayag. Po? Yung natitirang oras, pwede ba basahin ko na lang yung talata na pag-usapan namin? Sa stand mo na lang po. Sa stand mo na lang. Ibibigay natin sa stand mo. Okay. Kung i-wave mo yung tanong. Sige, wave ko na. Okay po. Brother Dennis, change time po tayo ng 20 minutes for the stand of the negative side. Okay po, sige po. Bale, ito ang pinag-uusapan dito sa 6, dahil dito natin simulahin sa may 6:50. Sandali po. Sandali lang po, brother. Bigyan po natin ng sign o kung ready na po si Brother Dennis at kanyang time. Brother Dennis, okay na po ba yung time natin 20 minutes? Okay, time is ready. Okay, and you can start now, Brother Rodilio. Okay, babasahin ko Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung sino man ay kumakain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakilanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman at ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo ngayon nagtalo-talo nagsasabi, paano may papakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ng laman ng anak ng tao, inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom na aking dugo ay may buhay na walang hanggan, siya ay aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananaan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y mabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman kumakain sa akin siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay nito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay nito sa sinagoga, samantalang siya ay nagtuturo sa Kapernaum. Marami nga sa mga alagad ang nakakarinig nito at nagsasabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Tatapwat, pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili, nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanya'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyo umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niyang una? Ang espiritu ang bumubuhay,
sa laman ay walang katotohanan, anumang pakinabang. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kasi kasi sa dito actually, kaya kanina tinatanong ko siya kanina sa verse 51 kasi lalabas dito, kasi nang una kong tinanong sa kanila to, sino ang speaker sa verse 50? Sabi niya si Kristo. Sino yung mababanggaling sa langit? Sabi niya, si Kristo. Sino yung tinapay na mababanggaling si Kristo? Eh di lumalabas, dalawa na ngayon yan. Yung tinapay na mababanggaling sa langit at yung isang nagsasalita. Kaya sabi ko, hindi literal yan. Ang tawag sa salita niya yan ay figure of speech. Metaphor ang tawag dyan. Words in a manner other than their literal meaning. Kaya sabi ko, kung literal yun, hinahanap yung tinapay. Kaya sabi ko sa kanya, nasaan yung tinapay doon? Sabi niya, ang sabi niya kanina, hinahanap yung tinapay doon. Sabi niya, sa verse 54 daw, may hawak mo tinapay si Kristo? Kasi, ang sinasabi ni Kristo, wala actually, kung babasahin mo itong talata na ito, wala tinapay na hawak si Kristo dito. Inaano niya yung katawan niya. Kasi kung may hawak na tinapay si Kristo, na literal, hinahanap yung paghahati-hati. Wala namang paghahati kasi wala naman talagang tinapay na hawak si Kristo. Kasi ang inaano niya yung kanyang katawan. Kaya sabi ng mga Hudyo sa kanya, no? Paano namin makakain ng kanyang laman at may inom ang kanyang dugo? Diba? Ayun ang sabi. Kaya dito, ang conclusion dito, wala talaga hawak na tinapay si Kristo. Actual lang inaano niya yung katawan, yung sinasabi niya. Kasi kung magiging literal yan, yung sinasabi ni Kristo tinapay, magiging labas, dalawa ang Kristo dyan. Isang bumababang tinapay, kung literal yan isang bumababang galing sa langit at isang Kristo nagsasalita. Dalawa na ngayon sila. Dalawa na. Kaya sabi ko, ang tawag sa salita nila ay metaphor. Words in a manner other than their literal meaning. No? Wala talagang wala talagang tinapay dyan na literal. Kundi yan talaga, spiritual na bagay. Kaya nagtanong-tanungan yung mga yung mga Hudyo. Paano namin makakain yung kanyang laman at nainom ang kanyang dugo? Di ba? Kung may tinapay na hawak si Kristo, hindi tatanong yun ng mga Hudyo sa kanya. Hindi magbubulong-bulungan yung mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo. Bro, ano Rodilio? nangyari? Wala yata. Time. Stop the clock. Okay. Sabi ng mga Hudyo, nagtalo-talo sila. Paano makapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Kasi literal, wala nga naman talagang tinapay na makikita ka literal dun . Kundi yun ay metaphor. No? Words in a manner other than their literal meaning. Talaga sinabi lang ni Kristo, ako'y bumababang galing sa langit. Diba? Actually, wala naman talaga bumababa dahil si Kristo nasa lupa na . Hindi na literal yan. Kundi yan, kaya sabi ko sa yung una kong pasok sa idioms yan . Kaya hinahanap ko nga yung sana, di ko alam kung talaga metaphor yan . Hindi ko alam kung anong klaseng figure of speech yan. Pero yan, sa verse 50, figure of speech yan. Pero alam ko metaphor yan. Kasi words in a manner other than their literal meaning. Kaya tinanong kita sa verse 54, may hawak bang tinapay si Kristo? Wala naman talaga hawak si Kristo tinapay. Kaya tinatanong kita, sagot mo, tinapay na katawan. Ngayon, may hawak na tinapay ba si Kristo? Tinatanong kita, may hawak bang tinapay si Kristo? Sabi mo, meron. Pinaghati-hati pa. Doon ka tumakbo sa Mateo 26:27. Magkaiba yung kapatid. Yung nasa Mateo 26:27, talagang hapunan yun ng Panginoon. Hindi sa sinagoga yun. Kasi iba yung senaryo yun . Ibang senaryo yun. Kasi ang sinasabi yun sa consecration nyo kasi, merong tinapay na literal, tinapay na galing bakery na sinasabi nyo na palakaraan, at may paghahati-hati. Kasi dito, kung consecration talaga may nangyari consecration dito, bakit walang paghahati ng tinapay? Diba? Ibig sabihin, talaga katawan ni Kristo ang ino-offer niya. Katawa nga ako dun sa kasi lumalabas, no? Dahil ang lumalabas niyan, gagawin pa natin gagawin pa nating lumalabas niya, magiging literal na tinapay, lumalabas na dalawang Kristo yan. Isa ng tinapay na mawawala sa langit, isa pa yung Kristo na nagpapahayag, di dalawa na ngayon. No? Walang pinagkaiba yan sa sa si Kristo binabautismohan sa langit, binabautismohan. Si Kristo nasa Ilog Jordan. Yung Ama nandoon sa ikatlong langit, bumukas sa langit doon. Tapos yung Espiritu Santo bumababa. Di ba? Mga yan mga kung titiyan mo, figure of speech yan . No? Pero diyan, parang ganun din yon. Kaya sabi ko, makaiba yon. No? Kaya diyan talaga, wala talaga literal na tinapay dyan. Kasi kung literal na tinapay talaga yung nandiyan, may paghahati-hati mangyayari. Ayun ang pinupuntos ko. Kasi ang sabi nyo kasi,
Kapag ka may yung literal na tinapay dyan yung hawak, kapag ka na-consecrate na, ay na magiging katawan ni Kristo. Eh nasaan nga yung hawak ni Kristo sa tinapay sa verse niya? Wala nga eh. Paano magiging literal yan? Talaga walang hawak si Kristo tinapay dyan, kapatid. Tapos bukas sa Mateo 26-27, hapon na ng Panginoon yun. Maling ano yun, kapatid. Dapat yung ano natin, sorry sa moderator, sana hindi ganon. Kasi, sorry. Kasi tumatakbo siya sa talata eh. No, kaya mahirap pagka na tayo eh. Kasi ayun talaga alam ko expect na gagamitin niya 'yon, no? Yung talata na 'yon kasi ayun talaga huling hapunan talaga ng Panginoon. Yung talaga may tinapay doon kasi sa panahon ng mga Kristiyano, sa Middle East area, ang talagang pagkain talaga yung tinapay. Kaya nga sa ama namin, tignan niyo sa English version na nakalagay. Give us our daily bread. Talagang bread 'yan. Pero pag isinali mo sa Tagalog, alalabas dyan, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya makikita mo ang mga Kristiyano at mga apostol, pag kumakain niya, may daladalang tinapay. Kasi lang talaga kinakain sa Middle East. Kahit si Kristo dyan sa may 1:1, ang nagpakain siya, tinapay, saka isda. Di ba? Walang ano dyan. Kaya sabi ko, hinahanap yung literal na tinapay. Wala naman eh. Talagang hindi talaga literal yan. So doon pa lang, hindi talaga literal yan. Walang consecration na nangyari dyan. Diyan pala kasi sabi ko, kaya natanong ko sa'yo, sabi mo kanina, tama, sa verse 50, walang consecrated dyan, tama. Kasi wala naman talaga literal na tinapay, kaya pumayag ko. Tapos pagdating mo, sabi mo, sa verse 54, may hawak na ng tinapay. Kaya tinatanong kita, may paghahati bang nangyari? No? Wala. Kasi, kaya walang paghahati nangyayari kasi nga, walang literal na tinapay na hawak si Kristo. Kung sinasabi niya yung kanyang katawan, kaya nga nagbulong-bulong yung mga Hudyo eh. Paano natin makakain yung kanyang laman, tapos mainom ang kanyang dugo? Lumalabas, cannibal pa sila ngayon yan, di ba? Sabi nga ng SDA vampira, medyo natawa nga ako eh. No? O ngayon, kaya ang konklusyon dyan, hindi yan literal na tinapay, hindi ostia yan, kundi may kahulugan yan sa spiritual, no? Ang sabi doon sa verse 63, sabi sa kanya ng mga apostol, kayo rin ba ay kayo rin ba ay sabi na kayo rin ba nagsasabi matigas sa pananalitang ito? Dapat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili, nagbulong-bulong ng kanyang mga alagad tungkol dito. Sa kanya sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Sabi ganon. Ano kung makita ninyo umakit ako sa langit? Dati nakakinaroon ako ng una. Ano sabi ni Kristo? Ang Espiritu nga bumubuhay sa laman. Sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu. Talaga Espiritu yun. Wala kasi tinapay doon na literal. Ayun na sinasabi rin sa 1650, kaya huwag kang tatakbo sa Mateo 26-27. Talagang doon, may literal na tinapay doon. Kasi may consecration talaga mangyayari doon. Dahil may tinapay talaga hawak si Kristo. Dito, sa 1:6 hanggang 50 hanggang patuloy 63, walang tinapay na hawak si Kristo dyan. Katawan niya, sinasabi riyan. Kaya sabi ni Kristo, talagang hindi nyo makakain yan. Kasi laman at dugo ni Kristo yan literal eh. Paano nila makakain yan? Kaya sabi ni Kristo, ang pawang sinasabi ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kasi yung laman, yung nakikita yung mga literal, pumapatay yan. Kaya nga sabi ni Kristo sa verse 49 Yung sa verse 49 bago mag-50 Ito literal to No, bago pumunta sa Nagsigkain ng inyong mga magulang sa mana sa ilak at sila ay nangamatay. Kasi yung pinapakain kay talagang mga yun. Talaga literal na tinapay yun, kaya nga mga mamatay Di ba? Kaya ang diyan, hindi literal yan, kapatid, walang literal daan. Talaga katawan ni Kristo ino-offer niya riyan. Pero ang pagkakaintindi ng mga Hudyo, pati ng mga apostol, dahil wala pa silang pangunawa ng panahon na yan, talaga literal talaga, paano namin kakainin yung katawan ni Kristo? Pati yung inom yung dugo niya, ang tigas-tigas na yan Diba? Kaya walang literal yan, kapatid. Symbolic representation yan. Symbolic representation yan. Saka yung nakaraan sinasabi mo sa akin, ito sana napansin ko na nakaraan, sa bagay ito, discussion na to Nakaraan, kasi mali yung sinasabi mo nakaraan sa first century Christian, sinasabi mo sa akin yung kay Zwingli, huwag mo ako ililink doon. Mali sa isang discussion na gumagamit ka ng ebidensya, ilalabang mo sa akin na hindi ko naman ginamit. Ang tawag doon, pagdating sa batas, ang tawag doon, frame up or set up. Hindi kapatid, hindi ganun yung kaya doon, Paul Caron kapatid. Kaya sabi ko, ba't mo ko kay Zwingli, hindi ko kilala yan. Tapos First Christian 33 AD, tatakbo ka ng 1546. 1,523 years na nakalilipas, iba-iba patungo sa Zwingli. Middle age yun. Middle age yun, kapatid.
Kaya sabi ko mali, yung frame up ang tawag nung pagdating sa batas. Gumagawa ka ng ebidensya na ilalaban mo sa akin na hindi ko naman ginamit. Frame up ang tawag doon, kapatid. Kaya doon, kung talaga nasa discussion tayo, kapatid, Paul ka dyan, kapatid. Dahil nandito tayo sa punto por punto, magkakagrupo kayo, okay lang yan, walang problema sa akin. Okay? O, ngayon, kung susundan ko yung logic mo, no? Kung susundan ko yung logic mo, no? Ngayon, kung susundan ko yung logic mo na ito ay literal, meron din panahon si Kristo sa istorya ng Samay Samaritana. Ganyan din sa verse 4 sa 1. Alam nyo magandang basahin yung Samay 1, yung mga libro ni Juan. Kasi yan yung libro ni Juan authenticated yan. Kahit kahit ako nasa Middle East, sinasabi ng mga ano rito, yung aklat ni Juan, talaga authenticated yan kasi panahon ng propeta nila may hawak sila libro ni San Juan. Kaya ito ang ganda ng kaya ang sarap magbasa ng talata pag binabasa yung talata niyo, napakaganda. Talagang pinapatunayan nila na ano to na talaga authenticated ito. Kapatid, ilang minuto pa? Ilang minuto pa, kapatid? Mr. Timer? 7 minutes ka pa po. 7 minutes. Bibigyan kita, no? Ito sa may istorya sa may Samaritana. Ito, parehong istorya nito. Sumagot sa kanya si Jesus, kung pagpapakilala, sa may Samaritana naman, dito naman, tintubig naman to. Kung susundan ko yung logic mo, Brad, kung talaga literal yan, susundan ko logic mo, pagdating sa may Samaritana, sabi niya, humihingi ng tubig, si Kristo humingi ng tubig, pati sa may Samaritana. Sabi ni Jesus, humingi siya ng tubig. Sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, kung nagpapakilala ko ang kaloob ng Diyos, sino ang sa'yo magsasabing pag inumin mo ako? Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng buhay. Si Kristo naman, dito naman si Kristo, tubig na buhay. Kung literal yan, tatlo lang ngayon sila ngayon. Tatlo lang ngayon ang Kristo dyan. Isang tubig na buhay. Kung ngayon, literal yan dumadami Kristo nyo. Tubig na buhay, literal. Kristo, tinapay na bumabangga sa langit, Kristo, pati yung Kristo lang sasalita. Lumalabas, tatlo yung Kristo na yan, dadagdagan ko pa ng isa. No? Kung talaga literal yan. Sa verse alam niyo yung sinasabi ni Kristo yung sa may 1 Kings 5:1, ako ang tunay na puno ng ubas. Si Kristo ba puno ng ubas? Literally, hindi. That is metaphor. Words in a manner other than their literal meaning. Metaphor yan. Figure of speech yan. Lumalabas, magiging apat ng Kristo nyo. Pati yung puno ng ubas, pag kinukonstruon si Kristo na rin yan. Diba? Ganun na lalabas niyan. Kaya gumagamit tayo ng talata ng Biblia na hindi angkop. Kaya lalabas yan, magiging apat ng Kristo nyo rin yan. Hindi ko gagamitin yung bato, ha? Kasi si San Pablo nagsalita yun. Kasi pinag-uusapan natin dito yung mga apostol. Diba? O baka sabihin mo sa akin na hindi si yan. Hindi si Kristo yan, no? Kasi yan, mga symbolic representation niya, no? Yung ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. O, metaphor yan, symbolic representation yan. Hindi naman talaga si Kristo ang puno ng ubas eh. Sabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas. Kung susundin natin yung logic nyo na literal yan, lalabas si Kristo puno din ng ubas. Kapag binindisyonan niya, baka si Kristo yung maging puno na ng ubas. Kaya walang hindi literal yan. Talagang totoo yung sinasabi ni Kristo. Yung pawang sinasabi ko sa inyo, pawang espiritu. Kasi hindi naman talaga literal yun. Ha? Kaya lumalabas dyan, kung babasa natin yung buong 1, lumalabas si Kristo, tubig na buhay, another Kristo, kung talaga literal siya. O. Tapos lumalabas yung tinapay na bumababa galing sa langit, kung literal din yan. Kung literal yan, dalawa na yung Kristo, pati nagsasalitang Kristo, pati yung tunay na puno ng ubas. Eh, ang dami ng Kristo. Kung gagawin mo literal yan, kapatid, ha? Sabi ko sa inyo, metaphor yan. Figure of speech yan, idioms yan. Hindi literal yan. Tapos, kaya sabi ko, paano, kasi kaya nga tignan mo yung mga Hudyo, mga apostol nagsasalita. Paano namin makakain yung tinapay na yan? Diba? Paano yung bakit tigas-tigas na laman yan, tsaka dugo? Inumin namin. Kaya nakatisod sila. Kasi ang tinitignan nila yung literal na bagay. Yung literal talaga. Pero sinasabi ni Kristo, sabi niya, ang sinasabi ko sa inyo ay pawang espiritu. Kaya espiritu nga kasi yung bumababang tinapay mula sa langit, wala naman talagang tinapay doon. Kundi yon ay representation lang, symbolic representation. Halimbawa tulad ko, no? Ako. Ibibigay ko sa yung aking CV. Yung CV ba ako ba yon? Yung resume ko? Binibigay ko sa yung aking CV. Yung CV ba ako ba yon? Hindi ako yun. Kundi yun, representasyon ko doon sa ina-applyan ko. Kaya ayan, dyan kapatid, no?
Sabi ko, ayan, pag kung titingnan natin kung logic literal yan, na may mali na kagad. No, may problema na kagad. Talagang hindi literal yan. No, kaya sabi ko, consecration, no? Kaya diyan pa lang, sabi ko, wala nang consecration diyan na mangyayari. No? Sa 654, walang hawak na tinapay si Kristo diyan. Talagang katawan niyang ino-offer niya diyan. Kasi kung may hawak na tinapay yan, dapat may paghahati mangyayari. Kaya tinatanong kita may hawak ba tinapay si Kristo? Sabi mo, meron. May paghati-hati ba? Sabi takbo ka sa Mateo 26:27. O di mali ka kasi yung Mateo 26:27, talagang hapunan ng Panginoon yung apostol ang kasama niya ron. Samantalang sa 1:650 hanggang 5:63, nasa may sinagoga sa Capernaum. Magkaibang senaryo yan, kapatid. Magkaiba yan. No? Magkaiba yan. Kaya mapapansin mo minsan, no? Sa mga talata ng Biblia, tulad yung ginabit sa akin yung sa Gawa 27 ni Brother Jungray, no? At talagang nakalagay daan, talagang communion niya. Kasi ibig sabihin ng communion yata, Thanksgiving. Kasi alam ko, pag sinabi yung Christic Thanksgiving yan. Kaya makikita mo sa San Pablo, tuwing makikita sila magkakapatiran, talagang nagkakainan sila ng tinapay. Kasi yan ang national food nila. Talagang tinapay ang kinakain nila. Wala namang kanin dun. Dito sa Middle East, walang ano rito. Puro tinapay yon. Kaya siyempre, kapag ikaw Kristiyano ka, kaiinom ka ng tubig, magpapasalamat ka sa Diyos. Panginoon, salamat po sa tubig na nagbibigay ng kalakasan ng katawan. Panginoon, marami po salamat sa tinapay na nagbibigay ng kalakasan ng katawan. Diba? Kung kumbaga sa Muslim yan, pagka kumakain, bismillah, bismillah. No? Ibig sabihin, salamat Last 2 minutes. Kaya wala literal dyan, kapatid. Kaya sabi ko, pag literal yan, magiging apat ang Kristo nyo sa one. Yung tubig na buhay, tinapay na galing sa langit, puno ng ubas, siya yung Kristo talaga yung sasalita. No? Baka pag binindisyonan niyo baka sa 1:15, pag binindisyonan niya si Kristo, puno na rin ng ubas, literally. Pagka nagkaroon ng consecration, alam ko pag sinabi consecration, mabibindisyonan na pagkakaintindi ko yan No? Kaya diyan, yan, kapatid, patunayan mo sa akin na literal yan. Maaring Ilang minuto pa, kapatid? Ilang minuto pa? 1 minute, bro. 1 minute. 1 minute. Okay, sige. Talaga si Kristo rito, pumunta talaga si Kristo rito as symbolism. No? Si Kristo, may sinasabi siyang siya ang Ito talaga si Kristo, symbolism dito si Kristo. Baka sabihin mo si Kristo, At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yung nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Sa 1 din to, unang 1:5. Ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa makatuwid ay si Jesus Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Symbolism yan. Si Kristo naparito rito, tubig at dugo. Symbolism yan. Si Kristo na bumaba rito, meron siyang katawan na ihandog. Tapos may Espiritu Santo, yun. Pero dito, tubig at dugo yan. Baka sabihin mo sa akin na hindi talaga literal yan. Symbolism yan. Si Kristo tinatawag ni Juan din sa unang 1:5, talagang siya. Hindi tubig lamang, kundi tubig. Time is up. Okay po. Maraming salamat po, Brother Rodilio, sa iyo pong pahayag in negative side. Meron pong request kasi dito sa ating mga viewers, no, na kung po pwede po na maipakita po natin yung ating muka. Pwede po nating mabuksan yung camera for for the request po ng nanonood ngayon at nakikinig. Dahil kasi kaya ino-off ko po yung camera kasi sinasabi ko nakaraan, di ba, na minsan nakaraan may ang signal ko kasi nasa kampo ko na sundalo rito. Kontrolado ang rito, ang ko. May kita mo nga sa ko, Galaxy 5G, Pero lang yan, nagiging 3G lang yan kasi kontrolado dito ng Saudi Arabia ang dito sa area ko, kontrolado ang internet. Kaya kinuklose ko yung video para yung salita ko hindi putol-putol. Ngayon, kung kasi baka mawala, sayang Kaya i-off ko lang muna. Ano ba ang problema kung bubuksan yung camera? May yan ba po, sila? Request lang po yan ng mga manonood po. At okay, maraming salamat po sa iyo pong stand, sa iyo pong negative. Pag mahina po mamaya yung signal mo, we will allow po na okay. I-off cam na lang, bro. I-off cam na lang. Pag mahina yung signal, pwedeng ma-off cam yan. Okay, at ngayon mga kapatid, maraming salamat ulit kay Brother Rodilio sa kanyang negative side stand. At pupunta tayo ngayon ipi-prepare natin yung time natin, 10 minutes na tanungan para po sa kanya
at tatanungin po, ko-cross-examine po siya ni Brother Jando Alabado. Brother Jando Alabado, are you ready to your questions? Yes, Brother Romel. Brother Dens, yung time natin, ready na po ba? Ready. Okay, sa pag-umpisa na pagsasalita o pagtatanong ni Brother Jando, mag-umpisa din yung time. Okay, unang tanong ko sa iyo, Brother Rodel. Doon sa Juan 6:50 hanggang 56, tinatanggap mo ba na ang tinapay na tinutukoy ni Kristo ay ang kanyang sarili? Oo, siya yan. Siya yan. Walang literal na tinapay dyan. Nung sabihin niya yon, siya ba'y nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo? Si Kristo, di mo makikita ang kasinungalingan dahil Diyos yan, hindi nagsisinungaling. Objection, moderator. Hindi nagsisinungaling si Kristo. Objection, moderator. Sandali po, yung tanong po ay categorical. So, pwede pong sagutin muna categorical bago po tayo magbigay ng explanation? Walang kasinungalingan dyan, kapatid. Walang kasinungalingan dyan. Si Kristo, hindi nagsisinungaling yan. Kasi, kaya lang, kapatid, paki-up muna yung yung time. Okay. Yung time Time stop muna. Sorry kasi ang Panginoong Hesukristo kasi ano yan eh. Huwag niyong sasabihin na sinungaling kasi medyo nasasaktan ako eh. Ayoko ng mga term na gano'n. Pero kung ano yan, kaya nag-react kaagad ako eh. Kasi Panginoong Hesukristo, huwag tayo mag-ano na sinungaling. Medyo ganda natin yung term. Pwede siguro sabihin objection. ba? Tinatanong ko lang siya, moderator. Tinatanong ko lang siya. Okay po. Naunawaan po. Walang katotohanan lahat. So, Brother Rodilio, yung kanya pong tanong, uulitin po natin, no, kung yung si Jesucristo po ba na ating Panginoon ay nagsisinungaling po ba o hindi? Hindi, walang kasinungalingan niya. Katotohanan lahat yan. Authentic yan eh. Klaro Brother Jando, hindi. Okay, at dahil inamin mo na ang tinutukoy ni Kristo na tinapay ay ang kanyang sarili, tinatanggap mo ba sa Mateo 26:26 nang hawakan niya tinapay yung sinabi niya iyon ay kanyang katawan? Kapatid, iba ang senaryo ng Mateo 26:27. Talaga huling hapon. Objection, moderator. Okay, moderator's time. Objection, Brother Jando? Objection din. Ulitin ko yung tanong. Dahil inamin mo na ang tinutukoy ni Kristo sa Juan 6:50 hanggang 56 na tinapay ay ang kanyang sarili, tinatanggap mo rin ba sa Mateo 26:26 nang hawakan niya ang tinapay, sinabi niya yun ay ang kanyang katawan? Counter objection muna, brother. Ano yung counter mo? Okay. Kapatid, tulad na sinabi ko kanina, pinagsama niya yung dalawang talata. Ibang senaryo sa 1:50. Sa 1:50 si Kristo nagpapahayag siya. Hindi niya kasama, walang hapunan diyan, kapatid. Yung sinasabi niya Objection, moderator. Mateo 27, ano yan, hapunan talaga ng Panginoon yan. Dito pagpapahayag to, kapatid, kaya kinaklarify natin eh. Okay. Objection, moderator. Okay po, ano po yung objection? Wala sa usapan naming dalawa na mag-focus lang sa 1:50 hanggang 56. Okay, given po yan kasi in-explain po natin yan kanina. At valid naman po yung tanong, Brother Rodilio, kung pwede po sagutin natin yung kanyang tanong. Objection, kapatid. Ano po yun? Sabi ko kanina, hindi mo pwedeng gamitin ang talata sa isang tao na hindi ko naman ginagamit. Hindi ko naman ginamit yung Mateo 27, hindi ko pa ginagamit yan, mamaya ko pa gagamit yan masyad. Hindi, magkaiba yan, kapatid. Hindi mo pwedeng gamitin sa akin ang isang talata na hindi ko naman ginagamit, tapos igagamit ko sa akin. Set up yan, kapatid. Sandali po, moderator's time, okay? Kalaruhin po natin ito. Kasi yung stand mo po is negative stand ka po. So, kailangan talaga nagibain mo po yung stand ng affirmative. So, one of the stand of the affirmative po ay kung nakikinig ka po kanina na yung stand ni Father Darwin po ay na-mention din po yung Mateo 26:26. Kaya gigibain mo po yan. Kaya nagtatanong po siya dyan. So, dapat sagutin mo po yung kanyang tanong. Valid naman po yung tanong eh. At saka moderator. Ang topic namin, ang issue niya kasi kung literal ba o hindi, yon ang issue niya. Tama. Wala kaming issue na mag-focus lang sa isang talata, 1:6, wala kaming ano doon. Lahat ng patungkol sa Eucharist, kung literal ba o hindi, ginamit ba niya o hindi, itatanong ko sa kanya. Kapatid. Okay, bali dyan. Kasi wala, okay. Sandali po, moderator's time. Sige, pagbibigyan na lang. Okay po, sandali muna, moderator's time muna.
klarong-klaro po kasi yung ating pong stand dito, yung ating pong pinag-uusapan. Hindi po dito pinag-uusapan na sa Juan lang po tayo po mag-focus ng ating katanungan. Kundi po, yung mga reference po o yung mga versikulos Biblia, pwedeng gamitin po yun. Hindi po nakatutok o naka-steady lang po yan sa Juan. Pasensya na po. Mute muna kita kasi hindi ka po muna masasapawan. Okay po, unmute mo na, Brother Rodelio. Ano po yun, yung counter mo? Nahimik Brother Rodelio? Na-mute po kita kasi po nasa role po yan kanina na nawag mo po kung sasapaw. Okay po? Okay po. Sige. Okay. Ulitin ko yung tanong. Doon sa Mateo 26:26 nang bitbitin ni Kristo yung tinapay, sinabi ba niya na iyon ay kanyang katawan? Oo o hindi? Katawan niya yon, symbolism yon. Symbolism, symbolic representation yon. Hindi niya talaga katawan yung symbolic representation yon. Sabi ko sa iyo, that is metaphor. Words in a manner than other than their literal meaning. Metaphor yan, kapatid. Figure of speech yan. Literal nga yan, pero figure of speech yan. Metaphor ang tawag dyan. Okay, symbolic next question. Sagot ko. Okay, next question. Sinong Bible scholar, Brother Rodel, ang sumasang-ayon sa paliwanag mo na yon ay metaphor? Kapatid wait. Kapatid, sandali paki-off yung time. Mag-o-object ka po ba? Mag-o-object ka, Brother Rodelio? Okay, what is your objection? Kapatid, kung letra por letra hanapin mo sa mga Bible scholar, kapatid, baka ang hinahanap mo yung Bible commentary, kapatid. No? O sige. Patunayan, total, sabi ko nga sa'yo, kapatid, mali sa isa kahit sa korte, no? Mali sa isang bagay ng isang akusado, gagamitan mo ng ebidensya, frame up tawag dun Paul yun, kapatid. Objection, moderator. Hanapan mo kung metaphor. Dapat ikaw ang maghanap niya na hindi metaphor yan. Objection, moderator. Okay, pasok, objection. Ikaw ang maghanap na hindi metaphor yan. Unang-una siya yung sumagot ng metaphor. So kinakailangan ko siyang hanapan ng ebidensya na yan ay metaphor. Kaya hindi masama yung tanong ko. At pasok sa topic yon. Okay po, valid po yung katanungan, brother. Valid po yung katanungan kasi isa yung po nanggaling na bibig. Ayun ay metaphor kaya naghihingi po siya ng ebidensya kasi yung stand po dito ng pagpapatunay po hindi lang po nakabase sa Biblia with the references also. So kaya tinatanong kanya kung meron bang Bible scholar na nagsusupport sa iyong pauunawa na yun ay metaphor. Yun po, sorry po yun muna yung sagutin natin na yung categorical question niya po. Meron po ba o wala? Wala akong hawak dito na Bible commentary. Pero hindi, sandali po. Sorry po. Moderators time muna, sandali po. Yung tanong po hindi po na may hawak ka. Yung tanong niya po, meron po bang Bible scholar o wala na nagsusupport ng metaphor po yun? Meron. Okay, meron. Meron daw, Brother Jando. Maaari mo bang ilabas ang naturang ebidensya na sinabi ng Bible scholar na yun ay metaphor? Tingnan mo, kapatid, dahil na sinasabi ko sa iyo, kapatid No, wala akong Bible commentary dito. Kaya sabi ko ikaw na maghanap kasi affirmative naman yung sagot ko Kasi ako ang sagot ko sa iyo affirmative kanina. Sigurado akong metaphor kasi pinag-aralan natin yan Ba't ako paghahanapin mo? Objection, moderator. Okay. Pasok po sa objection, brother. Nasa kanya ang burden of proof, moderator. Wala sa akin. Ba't ako niya pagpapalabasin niya? Sabi ko sa iyo, that's frame up, kapatid. O sige, tuloy. Next question. Sandali, yung tanong niya po, maaari mo po bang maipakita yung Bible scholar? Hindi mo po nasagot yon? Maaari po ba o hindi? Wala akong Bible commentary dito. Wala akong Bible commentary. Okay, wala daw. Hindi maaari. So, sabi niya meron at hindi maaari. Okay po? Kasi wala akong download dito ng commentary Bible Wala akong hawak. Sabi ko sa kanila, limited yung ano ko rito. Okay, sige. Next question, please. Tanggap mo ba na yung sinabi mo kanina na si Kristo ay puno ng ubas? Tanggap mo ba sinabi mo yung kanina? Oo. Nakatala tayo, hindi naman ako nagsabi yun May sabi yun si Juan, hindi ako. Binasa ko lang yung 1:15:1, hindi ko sabi yan. Binasa ko yan. Sulat yan yung ni San Juan, hindi ako nagsabi yan. Ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Nakatalata yan, kapatid, hindi ako may sabi yan. Nakaletra yan sa Biblia. Si San Juan ang sumulat niyan, hindi ko sabi yan. Okay. Nang sabihin ni Kristo na siya ay puno ng ubas, may hawak ba siyang puno ng ubas na kinoconsecrate niya? Kapatid, ito
Ang sinasabi, ang sinusundan ko lang yung logic nyo kung literal yon. Objection, moderator. Ano po yun? Ano po yung kaibigan natin, parang hindi marunong eh. Yung tanong ko kasi... Kita mo na gumagamit ka ng term na hindi maganda. Hindi, objection ko yun, bro. Kung ano yung tanong sana, bro. Ano yung tanong sana, sumagot ka, no? Sige. Ulitin ko yung tanong. Nung sinabi ni Kristo na siya ang puno ng ubas, meron ba siyang kinoconsecrate no na puno ng ubas? Oo o wala? Wala. Okay. Wala daw. Wala. Okay. Ngayon, sabi mo ngayon, ang aklat ni Juan authenticated. Tama, sinabi mo ba yon? Oo, totoo yan. Talagang sulat yan. Authenticated yan. Kahit yung mga propeta, yung propeta ng Islam dito, yung sinasabi nila, authenticated yan. Meron sila yan. Sinasabi nila yan. Nakasulat sa ano nila yan, sa hadith nila. Kasulat talaga yan. Talagang tinatanggap nila yan. Authenticated yan. Lahat ng sulat ni Juan. Ngayon, tanong ko, yung aklat ni Juan na kanyang isinulat, yun ba itinuro niya sa kanyang mga disipulo? Si San Juan may disipulo? Tinuro niya sa kanyang disipulo o wala? Sandali po, moderators time. Sandali po, Brother Rodelio, yung obligation niyo po ay to answer, not to ask po. Hindi po kayo magtatanong, kundi sasagot po kayo. Ulitin po ng tanong, Brother Jando. Tinatanggap mo ba na yung isinulat ni Juan ay itinuro niya sa kanyang mga naging disipulo? Wala akong mababasa sa Biblia na si Juan ay may disipulo. Wala akong mababasa. Wala sa Biblia yan. Ibig mo bagang sabihin hindi siya nagturo? Nangaral siya, pero wala sinasabi sa Biblia na si San Juan ay may disipulo. Wala akong nabasa. May tumanggap ba sa aral niya? Meron. Kasi nangaral sila sa Israel eh. Ang destino nila Israel, ang mga apostol, Israel ang nila, destino. Meron talaga. Apostol nga eh. Nakarating ba sila sa Antioquia? Saan ba yung Antioquia? Objection, moderator. Okay, so, uulitin ko po, brother, yung obligation mo po ay to answer the question and ikaw po ang magsasagot po, hindi po yung magtatanong. Si Brother Jando po yung magtatanong ngayon. So, pwede pong pakisagot muna yung tanong. Brother Jando, pakiulit. Balitan ko na lang bro kasi ano siya eh parang kapatid, nawawala sa sarili. Brother Jando, okay? Tanong po muna. Objection. Palitan ko na lang yung tanong bro. Sandali, merong objection daw. Ano yung objection, brother? Kapatid, walang side comment kapatid. Huwag kang magsasalita ng hindi maganda na wala ako sarili. Hindi ako ganyan kung gusto mo. Diba, nasa rules natin yan. Baka mamaya pag sinabi ka kung magalit niyan. Kung ano yung masama sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Golden rule yan, kapatid. Huwag mo sasabihin na wala ako sa sarili. Kapatid. Okay, paalala po, no side comment po, Brother Jando, ha? Sige, no side comment. Sige. Ibahin ko na lang. Sangayon ka ba na yung ostia na na-consecrate ng isang pari sa Lanciano, Italy ay naging tunay na laman at dugo? Yan yung tines ba? Yan yung tines? Naniniwala ako. Objection, moderator. Sandali po, Brother Rodelio, paki-direct to the point po yung sagot mo. Huwag po kayong magtanong. Yung obligation mo po ngayon, ulit-ulitin po natin to ay sumagot ka po sa tanong. Okay po, pakiulit ng tanong, Brother Jando. Tinatanggap mo ba na yung consecrated host sa Lanciano, Italy ay talagang naging literal na laman at dugo? Oo o hindi? Hindi naman ako saksi dyan eh. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako saksi dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Okay, sandali po, moderator's time. Yung tanong po ay categorical. Sumagot muna ng categorical. Tinatanggap mo ba o hindi? Hindi. Hindi niya tinatanggap, Brother Jando. Okay, hindi mo tinatanggap. Ngayon, tanong ko, may nangyari bang Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy? Oo o wala? Kung may mababasa ka, para sa'yo meron. Oo, meron. Pero kung hindi ko naniniwala dyan, gawa ng demonyo yan eh. Okay. Saan mo nabasa na ang Eucharistic miracle ay gawa ng demonyo? Meron, nakalagay sa ano niya yan ah. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Siya ay Objection, moderator. Okay, objection moderator. Nagpakadating daan na naman to. Gumamit ng pasyon. Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya, specific sa Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy. May mabasa ba siya na demonyo ang gumawa ng Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy? Meron po ba, Brother Rodelio? Wala mo kapatid, wala kang pakialam sa sagot ko dahil paniniwala ko yun. Objection, moderator.
Sandali po, Objection, sandali po, moderator. moderators time, sandali po. Nandito po tayo, hindi po na walang pakialam sa sagot, walang pakialam sa ganito. Nandito po tayo magpaliwanagan po, no? Kaya nga po naging affirmative at negative po yung side by side natin dahil po upang malaman po natin yung katotohanan po dito. Hindi na wala kayong pakialam sa sagot. Yung dapat sumagot ka po ng tama sa tanong po sa iyo. Kapag tinatanong ka ng categorical, sumagot ka po ng categorical. So, yun po. Sandali po Yung time natin, Brother Dens, ilan na yung natitira? May 6 minutes and 51 seconds. Okay. Resume the time and question po, Brother Jando. Next question. Okay, next question. Meron ka bang nabasa? Saan mo nabasa? Meron ka bang nabasa na ang naganap na Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy ay gawa ng demonyo? Meron o wala? Wala ako pare. Hindi ko paniniwalaan yan. Kasi nga sabi ko sa iyo, paniniwala ko yan. Hindi ko Sandali po, moderators time. Sandali po, brother. Ulitin po natin. Kapag tinatanong po ng categorical po, pwede po bang sumagot tayo ng categorical? Meron po bang mababasa yung tanong ni Brother Jando o wala? O meron kang nabasa o wala? Hindi po. Ang tanong po, sandali po. Ang tanong niya po, meron ka po bang nabasa? To be honest po, honest ka lang po. Kasi sabi mo nagsusuri ka. Yung nagsusuri po, dapat honest po yan. So, meron ka bang nabasa o wala? Hindi naman po yung kawalan yung pagiging honest po. Wala akong nabasa. Wala, Brother Jando, wala. Okay, wala. Okay. At dahil meron kaming nabasa na merong Eucharistic miracle na nangyari doon sa Lanciano, Italy, tanggap mo ba na ayon sa scientific laboratory report, ang ostia ay naging tunay na laman at dugo? Hindi ko nga tatanggapin yan kasi nga iba ang pananaw ko dyan. Yung pananaw ko, wag nyung kasi hindi ko tinatanggap yan eh. Hindi ako naniniwala dyan. Kung nabasa nyo, di maniwala kayo. So, basta ako, wag mo ang pipilitin sa pa nitong paniniwala ko. Hindi ako naniniwala dyan. Ngayon kung tatanungin mo ako kung meron kayo basa, sa inyo na yun, wag na sa akin kasi ang paniniwala ko, doon naniniwala talaga dyan. Okay. Kung mabasa ko, Brother Rodel, na itinuro ng isa sa mga disipulo ni Apostol Juan na ang Eucharist ay real flesh ni Kristo, tatanggapin mo ba na salungat ang turo mo dito? Walang apostol si Juan. Sandali po ulit. Categorical naman yung tanong. Sumagot ka po muna ng categorical, no? Tatanggapin mo ba o hindi? Kapatid, walang apostol si Juan. Walang mababasa. Sandali po. Brother. Yung tanong niya po muna, sasagutin mo muna ng categorical. Tatanggapin mo kung may nabasa siyang yung apostol ni San Juan ay magkasalungat sa turo mo, tatanggapin mo ba o hindi? Wala nga, ang sagot ko nga, wala apostol si Juan. Wala kang mababasa sa Biblia na si Juan ay may apostol. Hindi, tatanggapin mo o hindi? Yung tanong po, tatanggapin po ba o hindi? Hindi ko tatanggapin. Sige, hindi ko tatanggapin. Brother Jando, kakalaruhin po natin, kahit na mabasa mo, hindi niya talaga tatanggapin yan. Kahit mabasa mo pa na merong kasalungatan sa kanyang turo, hindi niya talaga tatanggapin. Yun sabi niya. Okay. Wave ko na lang yung oras, bro. Wala akong mapapala dito. Oo, kasi... Sige, bro. Wave ko na lang yung oras, bro. Okay. Bigyan mo ako... wave na lang. Wave. Bigyan mo ako 20 minutes para ako naman magpaliwanag at gibain ko yung mga pinagdadaldal niya. Yes, okay. Maraming salamat at na-wave na po ni Brother Jando yung kanyang 6 minutes na natitira para po sa pagtatanong kay Brother Rodel. At ngayon po, Brother Dens, pakiready po ng 20 minutes for the affirmative stand. Okay, time is ready. Okay, start the time pag nagsalita po si Brother Jando. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapuntos. Napanood nyo naman po kung ano yung performance ng ating kapatid na bisita na si Rodelio. Sa tingin ko, mukhang ako yata yung pinakaunang nakalaban nito. Unang-una, kung naalala nyo, sinabi niya open-minded daw siya. Meron ba namang open-minded na may mga ebidensya, laboratory examination, laboratory report, i-deny? Yan ba open-minded? Hindi yan ang alam kong open-minded eh. Sabi niya, wala daw disipulo si Apostol Juan. Nakalimutan niya siguro na si Kristo nagturo sa mga alagad sa Mateo 28:19. Magsiyaon kayo at gawin yung mga alagad ko ang mga bansa. Yung mga tinuruan nilang na lumapit sa kanila, yung mga disipulo ng mga apostoles, disipulo ni Kristo yon.
At bilang patunay, narito, magbibigay ako ng ebidensya na hindi kathang-isip, kundi talagang ebidensya na itong si Ignatius of Antioch ay disipulo ni Apostol Juan. Sabi dito, nothing is known of Ignatius' lives apart from what may be inferred internally from his letters, except from later, sometimes spurious traditions. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age. Tradition identifies Ignatius along with his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Later in his life, Ignatius was chosen to serve as Bishop of Antioch. Tanggapin man ito ni Rodel o hindi niya mababago ang katotohanan na ang mga Kristiyano nakarating ng Antioquia at may mga obispo sila doon. At ikatlong obispo doon ay si Ignatius of Antioch na disipulo ni Apostol Juan. Si Apostol Juan ay nagturo at isa sa mga tinuro niya, Eucharist. Ipinasa kay Polycarp, ipinasa kay Ignatius na siya namang ipinangangaral nila. At ayon naman kay Bishop Ignatius, etong sinabi niya. They, referring to the Gnostics, they abstain from the Eucharist and from prayer because they confess not the Eucharist to be the flesh of our Savior Jesus Christ. So maliwanag po dito na si Obispo Ignacio na disipulo ni Apostol Juan na tinuruan ni Apostol Juan ng patungkol sa Eucharist, siya namang itinuro niya sa mga Kristiyano sa Smyrna na ayon sa kanya is ang Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ. Ngayon, isa pa sa mga ginamit nito ni Rodelio, sabi niya, dalawa daw ang tinutukoy ko doon sa Juan sa 50. Yung tinapay bumababa, isa, at yung nagsasalita, dalawa. Ibang klase rin siyang umunawa sa aking sa aking mga sa mga talata Wala nga akong sinabi tapos yun pa ang niya. Ngayon, mali. Yung talagang tinapay bumababa mula sa langit at yung ang nagsasalita, ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Kaya nga tinanong ko siya, ang tinapay na tinutukoy ba ni Kristo sa Juan 6:50 ang Espiritu sa kanyang sarili? Sabi niya, oo. Yung tinutukoy niya doon, yung kanyang sarili. Paano naging dalawa yon? Ewan ko kung saan siya humugot ng ng kanyang unawa. Tapos sabi niya, figure of speech daw yon. Figure of speech daw yon. Ngayon, magbigay siya na sana nagbigay siya ng ebidensya na figure of speech yung sinabi ni Kristo, this is my body. Tauto estento soma mo. Kung figure of speech ba yon. Tapos nag-object siya kanina kasi lumipad ako sa Mateo, but it says, ibang daw yon, ibang eksena daw yon. Ang una, ang topic is literal ba o hindi. Tumakbo ako sa talata na related sa topic o hindi, nasa akin na yon. Pero hindi ako lumabas sa topic. Nakapagtataka talaga, Kaya nga sinabi ni Kristo, nung yung mga tao hindi matanggap yung sinabi niya, sino kaya makakatanggap ng aral to? Sinabi niya, ano pa kaya kung makita ninyo? Ano pa kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na umaakyat sa langit? Si Kristo ba literal na umakyat sa langit? Umakyat sa langit, literal siya umakyat sa langit eh. Ngayon, kung hindi nila matanggap na literal na katawan niya ay pinakakain sa mga tao, hindi nila matanggap na literal na katawan yun, masalo nila siguro hindi matatanggap na talagang literal siyang aakyat sa langit. Sabi niya, ano pa kaya't makita ninyo ang anak ng tao na umaakyat sa langit? So, uunawain natin yung ginamit niyang analogy. Yung pag-akyat sa langit, literal yun eh. Nakatingala pa nga yung mga mga alagad na tinitingnan siyang umaakyat sa langit. Kaya kung literal siyang umaakyat sa langit, literal din siyang nagpapakain ng kanyang laman.
Huwag mo sabihing figure of speech yan. Dahil kung figure of speech yan, then figure of speech din na siya aakyat sa langit. Oh. Kasi yun ang kanya ginawa example eh. Pangalawa, gumamit siya ng Samaritana. Tubig na buhay si Kristo. Ngayon, kung kukunin daw yung unawa ko, dumadami yung Kristo. Nakakatawa to, ano? Paano dadami? Kayong Katoliko, during sa consecration, naging literal na katawan ni Kristo yung kasi consecration. Doon ang Samaritana, wala naman siya kinoconsecrate na tubig doon. Oh. Doon sa puno ng ubas, wala naman siya kinoconsecrate na na puno doon. Diba? Layo. Tapos may binigay pa siya example. Binibigay ko sa iyo ang aking CD. Ibig sabihin ba ako yung CD? Bakit? Kinoconsecrate ba yung CD mo? Ha? Kinoconsecrate ba yung CD mo? Ewan ko saan ka humuhugot ng paliwanag mo, ano? Pero yung mga tanong mo, yung mga bira mo, napakalayo sa topic. No? Napakalayo sa pinaliwanag ni Padre, napakalayo sa talagang nangyari, scientific evidence. Pero pakita natin yung talagang scientific evidence na nangyari. Ano? May 20 minutes naman ako. Papaliwanag ko na lang yung nangyaring Eucharistic miracle. Ayan. So, mas maganda yun ang ating anuhin natin. No? Unahin natin yung Eucharistic miracle na nangyari doon sa Lanciano, Italy. Yung nangyari doon sa Lanciano, Italy na Eucharistic miracle. Kung saan merong pare na nagdadalawang isip na yung ano ba to? Talaga bang katawan ni Kristo ito? Pag tinikman ko, lasang tinapay pa rin eh. O, ngayon, pagdating sa kanyang misa, nang kinonsecrate na niya yung ostia, nagulantang ang lahat, pati yung pare mismo nagulantang. Kasi yung Eucharistia, naging tunay na laman at dugo. Natigil pa nga yung misa nun. O, ayaw niyang paniwalaan, di niya mababago yung totoo nun. Talaga nangyari yon, ano? Nagpatawag ng mga scientifico para imbestigahan ang naturang milagro. Dumaan ng maraming to. Nangyari kasi ang milagrong ito, 750 AD. Sabi niya, demonyo daw gumawa. Aba, demonyo, pinapatunayan na sinabi ni Kristo? Tama ba yun? Pagkakalaman kasi ang demonyo, baliktad magsalita. Ano? Sabi ng Diyos sa Genesis, kapag kainin nyo yung bungang yan, mamamatay kayo. Sabi ng demonyo, hindi kayo mamamatay. Oh. Talaga binabaliktad niya, no? Oh. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Oh. Di ba? Ngayon, kaya naman gawin ni Kristo yun eh. Pero hindi niya ginawa dahil udyok ng demonyo. Pangalawa, hindi naman nakapagtataka na yung ostia maging literal talaga na na katawan niya. Bakit? Akalain nyo yung natural na tubig ginawa niyang alak? Tamo? Scientific kapag yun inimbestigahan scientifically, talagang alak yun eh. Ha? Kung talagang inimbestigahan yun scientifically, talagang alak yun. Pangalawa, tuloy natin yung paglalahad ng talagang nangyari, Ngayon, dumating yung taon na inimbestigahan na ito ni Professor Eduardo Linole. Maniwala ka man dito o hindi, Rodelio, talagang nangyari ito. Hindi mababago ng sarili mong unawa ang talagang nangyari sa mundo. Ngayon, ito ngayon ang naging resulta ng laboratory report ni Eduardo Linole. The flesh and blood of Lanciano therefore are just the same as they would be if they had been drawn that very day from a living human being. Below the heart arteries and veins can be easily identified, as well as a double slender branch of the vagus nerve. The conservation of the flesh and the blood left in their natural state for 12 centuries and exposed to the influence of atmospheric and biological elements remain an extraordinary phenomena. Ngayon kung hindi ka maniniwala dito, huwag ka maniwala sa doktor kapag nagpa-examine ka sa katawan mo magkasakit ang tao. Halimbawa, diabetes. Paano malalaman diabetes ka? Siyempre, dadaan ka sa laboratory examination. Kung hindi pala ka panipaniwala laboratory examination, huwag ka maniwala. Huwag ka maniwala ng diabetes ka.
Huwag kang maniwalang high blood ka. Huwag kang maniwala. Ano bang uri sakit? Huwag kang maniwalang may cancer ka. Kung ang sasagot sa iyo doktor. Ganun ang ano niya, ang naging paliwanag nitong si ano. Puro siya private opinion. Akala ko ba open-minded? Akala ko ba open-minded? Ba't puro private opinion? O ngayon tuloy natin. Yung nangyari naman sa Buenos Aires, Argentina. Yung nangyari sa Buenos Aires, Argentina. Isang babae, nakita niya yung ostia nalaglag sa lupa o sa sahig. Hindi dinampot ng ibang tao. So kinuha ng mismong paring si Padre Alejandro Pizet. Maniwala man si Rodelio dito, hindi talaga mababago ang pangyayaring ito. Talagang nangyari ito, kamaniwala man siya o hindi. Ano? Pangalawa, nilagay niya yung ostia sa lalagyan upang ibabad sa tubig para matunaw. At kapag matunaw na, ibubuhos niya sa isang halaman na hindi nadadaanan ng tao. Doon. Ngayon, noong mga ilang araw nang binuksan na niya yung ostia para tingnan kung natunaw na ba, nagulantang siya dahil yung ostia naging laman na may dugo. Ayon, ineksperimentuhan ba yan? Hindi. Ito siya, sabi niya ineksperimentuhan daw. Hindi ineksperimentuhan yan, talagang naging laman. Ito pa nga yung picture, Ayan. Yan yung top view. Yan ang top view ha. Kung maniwala ka man dyan o hindi mo mababago na nangyari talaga yan. Ito yung side view. Ito yung nangyari several days later. Ngayon, pinapunta ni Cardinal Jorge Bergoglio. Itong Cardinal Jorge Bergoglio na ito yung si Pope Francis ngayon. Sa panahon ito, Cardinal pa siya. Pinatawag niya si Professor Ricardo Castaño na isang atheist. Hindi naniniwala sa milagro. Hindi naniniwala sa Diyos. Imbestigahan mo ito kasi laman at dugo. So inimbestigahan itong si Ricardo Castañon ang naturang ostia na naging laman at dugo. No? At ang resulta ng kanyang investigation, mayroon itong human DNA. Merong beat, no? Buhay. So, dinala niya sa Sydney, Australia. Ganun pa rin ang naging resulta. So, dinala naman niya sa New York. Doon sa New York, in-examine na naman ito pero hindi nila sinabi sa scientist sa New York na ang iimbestigahan mo galing sa ostia. Sabi lang nila doon na sabi nila kay Frederick Zogebe, isang cardiology forensic pathology, sinabi nila sa kanya na aralin mo nga ito. Mas lang sinabi Mas sinabi na yan ay ostia galing. Wala. Sinabi aralin mo lang ito. Yan. So tiningnan naman niya. Madali ko itong makikilala kung saan to hinugot ninyo na katawan. At ang sabi niya, ito ay galing sa puso. Bakit? Meron siyang left ventricle. Yung ostia, nagkaroon ng left ventricle. Sabi niya, kakaiba tong pagkuha ninyo nito. Buhay yung puso. Kasi napepenetrate ng white blood cell ang red blood cell. Bilang patunay na ang may-ari nito dumaan sa matinding torture sa dibdib. Buhay. Paano nyo nahugot to? Ba't buhay ito? Hindi nila sinabi ito na ito ay 3 taon na nasa kamay ni Ricardo Castaño, dinala pa sa Sydney. Hindi nila sinabi yon. Ang akala ni Frederick Zogebe, ito ay kakahugot lang ng araw na yon. Ngayon, ang witness dito, isang journalist na si Mike Willese at isang lawyer na si Ron Tesoriero. Tapos sasabihin ni Rodelio, hindi ako naniniwala dyan. Kung ayaw maniwala sa talagang nangyari, hindi ka nga talaga open-minded. Kasi ito, mga witness, lawyer na, journalist pa. Mas matindi to, mas kapani-paniwala to compare sa iyo, Rodelio. Ngayon, nang tinanong na hindi nila sinabi kay Frederick Zogebe na ito ay galing sa consecrated host na kinonsecrate ni Father Alejandro Pizet. Ngayon, tinanong nitong journalist na si Dr. Zogebe, ilang oras ba
Mamamatay ang laman ng tao pag tinanggal sa katawan. Sabi niya, hindi aabutin ng isang araw yan. Mamamatay talaga yan, no? Kaya doon na niya sinabi na yung ini-examine mo na iniimbestigahan mo, ini-examine mo na laman, yan ay galing sa consecrated host na gulantang na si Dr. Frederick Zugebe. Kasi hindi niya maipaliwanag gamit ang siyensya na ang tinapay naging tunay na laman at dugo. Oh, yan ay isang milagro. Sabi naman ng ating katunggali na ay yung milagro na yan ay gawa ng demonyo. Sa tingin ko, sabihin ni Kristo, ito ang aking katawan, hindi siya nagsisinungaling noon, tama ka. Tapos ang demonyo gagawa ng paraan para patunayan totoong sinabi ni Kristo. Kakaibang demonyo rin yan. Alam ko, demonyo salungat ang ginagawa eh. Pero ito, pinapatunayan niya mismo. So hindi pwedeng demonyo gumawa nito. Kasi, kung ako yung demonyo, ang gusto ko sa akin kayo sumamba, wag sa Diyos. Sa ginawa ng demonyo ito, mas lalong sumasamba ang tao sa Diyos eh. Oh? Nag-iisip ba? Sana, bago tumira, alamin muna ang buong kasaysayan. At kung titira naman, dapat may mga ebidensya, hindi yung private opinion lang, tapos papaniwalain mo kami na papaniwalain mo kami na open-minded ka. Wala raw pakialam kay Soriano, pero kinukopya yung mga paraan ni Soriano na alam ko eh. Kalahin mo, ginamit niya ang pasyong mahal. Bakit? Eucharistic miracle ba tinutukoy ng pasyong mahal? Out of context na naman. Gagamit ka ng pasyong mahal, hindi mo naman inuunawa. Putol-putol. Anong sabi ni Soriano sa manang puputol-putol? Sinungaling. Kung sa maliit na bagay, hindi ka magkakatiwalaan, lalo sa malaking bagay. Hindi naman Eucharistic miracle, kahit basahin mo pa yung buong may pasyong mahal kami dyan. Last Kung 2 minutes. din, hindi naman Eucharistic, Last 2 minutes, bro. Oh. Kahit basahin yung pasyong mahal na nandito, hindi naman Eucharistic miracle tinutukoy doon. Oh, yung tinutukoy ito ng mga milagro na gagagawa ng demonyo, yung milagrong papaniwalain ka sa fallen spirit, sa fallen angel. Yun, tinutukoy niya. Papaniwalain ka sa engkanto na may mga engkantong na babait, may mga, yung magic, mga mahika, yan ay isa sa mga milagrong demonyo ang gumawa. Yan ang tinutukoy ng naturang pasyong mahal. Hindi yung Eucharistic miracle. Tandaan mo, ang Eucharistic miracle nangyari sa Katoliko. Ang pasyong mahal ang gumawa, Katoliko. Yung mga mahika, hindi Katoliko gumagawa ng mahika. Kita nyo si Chris Angel? Oh? Naglilibitate si Chris Angel? Hindi Panginoon gumawa noon. Milagro yun. Talaga milagro yun. Alam mo, you defy the rule of gravity? Oh. Talagang yun? Tanong, sa Diyos ba yun? Hindi. Hindi sa Diyos yun. Yun ang mga milagro tinutukoy ng pasyong mahal, hindi ang Eucharistic miracle. At ang mga tataka ako, ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong katalakayan, nililimitahan. Nasa rule nga eh. Pinlay ko na nga kanina na walang karapatan ng sino man na kontrolin ang programa. Akalain mo? Ayaw nyo ko papunta sa Mateo 26-27 kasi iba na daw yun. Bakit iba sa topic ba yun? Oh, buti na lang ako yung pinili mo, hindi si Brother Wendell. Tiyak, pag si Brother Wendell yung pinili mo, hindi makakatulog si Brother Wendell at malamang hindi ka napatulan ni Brother Wendell sa nakita niyang performance mo ngayon. Yun lang. Kapatid, bigay sa kanya ang 10 minutes para sa tanungan na naman. Okay, maraming salamat po Brother John Dos sa iyo pong pagbibigay ng yung stand affirmative side para po sa pagpapatunay na ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay literal talaga sa ating Eucharistia. At ngayon po Brother Dennis, iset po natin yung 10 minutes time. If ready na po, pakisabi na lang po para makapagtanong naman po yung ating kapatid. Okay, time is ready. Okay. Si Ignatius of Antioch, kailan ipinanganak to? Kailan ba pinanganak to si Ignatius of Antioch? Okay, so si Ignatius of Antioch, pinanganak siya noong pang mga 1st century.
Ano nga date na exact date ang kailangan ko? Exact date. Walang exact date kung kailan siya pinanganak. Basta first century. Anong reference mo sa first century? Anong reference niya yung first century? Wikipedia. Wikipedia? No. O sige. Next question. Ngayon ang tanong ko pa, no? Si San Juan ba may apostol talaga? Meron. Saan mo mababasa si Juan ay may apostol? Ito na nga, binasa ko na nga sa ano. Ayan no? Meron Biblia, si Disipulo, si Polycarp, at saka si Ignatius. Anong verse yan sa Bible? Hindi Bible to kapatid. Wala tayong rule na Bible alone. Actually, ang Bible alone, maling paraan ng Bible alone. Dahil wala naman turo ang mga apostol na ang Biblia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. Ang sinabi sa Isaiah 41:4, lahat ng naganap sa kasaysayan, Diyos ang gumawa. At kasama sa kasaysayan si Ignatius of Antioch, kaya Diyos ang gumawa niyan. Next. Okay. Wala kumano dyan kasi history mo yan eh. Hindi ko napakikilaman yan. Moderator. Okay po, Brother Janto. Nagsa-side comment. Okay po, paalala lang po yung sa side comment po, Brother Rodilio. For clarification, moderator, unang-una hindi ko history yun kasi hindi naman ako ang gumawa ng Wikipedia na to eh. Ba't ako pinagbibintangan? Yung mga milagro pa ng mga talagang basis mo talaga isa sa mga basis ng pananampalataya mo, mga milagro. Yung mga sinasabi mo, yung mga milagro, talaga bang ang basis mo? Mga milagro? Eucharistic miracle ang milagrong tinutukoy ko, kapatid. Hindi yung iba na hindi pasok sa topic. O sige. Eucharistic miracle. Kasi hindi ko rin mato eh. Natatawa na lang ako talagang sa bagay, paniniwala mo yan. Hindi naman kita mapipigil. Objection, moderator. Okay po, paalala ko po, brother, wag po kayong sa side comment po. Magtanong po kayo kasi yung obligation ngayon ay sa pagtatanong. Parang naiiba yata yung role mo po. Kanina po ay ikaw yung sasagot, nagtatanong ka naman. Ngayon po, dapat ikaw naman po yung magtanong. O sige, wave ko na kasi puro mira kasi. Yung mga ina niya puro miracle eh. Kasi siyempre hindi na Sandali po. I-wave mo po yung tanong. Wag na po kayong mag-send comment. I-wave mo na lang po. Dito ako magtatanong na lang sa Bible kasi ano yan eh, history niya yan. Wala akong magagawa diyan eh. Ito tanong ko, may sinasabi si Father Darwin nakaraan. Totally ko representative Father Darwin, no? Yung sa unang Corinthians 11:23. Literal ba yan o hindi? Sa unang Korinto 11:23. Ang sinasabi sa unang Korinto 11, ipinapahayag ni Apostol Pablo ang naganap doon sa huling hapunan. Yon ang sinasabi niya. So, si San Pablo ba, ng panahon na yun, nandiyan siya, wala? Wala siya doon sa huling hapunan. So, ibig sabihin, sa 11:23, meron siya tinanggap doon sa Objection, Panginoon. Moderator. Okay po. Pasok objection. Lumalayo po yung tanong niya sa topic natin. Ang topic natin, literal ba o hindi? Hindi natin topic kung may hawak bang tinapay si Apostol Pablo o nandun ba si Apostol Pablo sa huling hapunan. Please, balik sa topic. Okay po, yun po yung objection ng ating kapatid. Babalik po natin sa topic yung babalik po natin sa topic. Nako, pagka ganyan tayo, mahirap yan. Kasi Mr. Moderator, sinasabi ko nga hindi literal yan eh. Kaya nga tinatanong ko siya ron. Inaano ko siya ron kung literal ba yan. Kung yung tinanggap niya. Okay. Kapatid, ano yung sagot mo, Brother Janto? Hindi natin issue, kapatid. Moderator, hindi namin issue kung may tinanggap ba si Apostol Pablo mula kay Kristo o wala. Ang issue dito, literal ba yung Eucharist sa panahon sa consecration? Oo o hindi. Yun ang topic. Okay. Yung topic, literal ba? Pero yung tanong niya ay palagay ko po, pasok naman kasi nagtatanong sa Brother Jando sa iyo kung literal ba yun. Yung unang Korinto. Sige. Sagutin ko na lang. Literal talaga na may hawak na tinapay si Apostol Pablo kapag gumagawa siya ng communion. Sa 11:23? Kapag gumagawa siya ng communion, yung sa 11:23,
Isa yun sa paggawa niya ng communion. At sa gawa 27, gumagawa rin siya doon ng communion. At doon sa talatang gawa 27, talagang may hawak siyang tinapay. Meron talaga hawak na tinapay ron. Kasi ano yun, Thanksgiving yun. Okay, Yes. sige. Sige, wait ko na to. Total, paubos na yung oras, oh. Ano na lang, 20 minutes na lang. Hanggang alas 5 lang tayo, di ba? Tuloy-tuloy mo. No, sige. Sigurado ka ba, brother? Na i-wave mo na, hindi ka na magtatanong? I-wave ko na kasi baka bigla mamatay yung, yung oras. 20 minutes na lang, oh. 4:36 na rin sa akin, eh. Okay. So, meron pang last stand, Brother Jando, tama? May last stand pa. Rebuttal niya. Sige, magiging siya ng rebuttal. 5 minutes. 5 minutes. Okay, sandali lang po. Sandali lang po, Brother Rodelio. Brother Dens, pakiset po ng time, 5 minutes. Yes, time is ready. At saka acknowledge din po natin, nandito na rin si Brother Wendell. Brother Wendell, magandang oras po. Pakigreet muna ng mga viewers natin dyan. Anong rebuttal na kaagad? Walang second stand? Sandali po. Okay. Brother Wendell? Wala na, puro ka wave eh. Tapos na po. Ako nag-rate, bro. Tapos na. Sorry po. Okay po. Brad, Romel Palma. Yes, Brother Jando. Sabi niya, magsi-second stand siya. Puro na nga Second siya stand. wave eh. Oo. Puro na nga siya wave, tapos sa second stand pa siya. Okay, siguro hindi na tayo papasok sa second stand, brother, kasi sabi mo nga mag-aalas 5 na. So kaya, yung na lang, rebuttal na lang, 5 minutes. Kung kayo po mauna sa rebuttal, bibigyan ka namin ng 5 minutes. If ready na po, Brother Dens. Dito, napapasa ko si St. Ignatius of Antioch, nakalagay dito, died 108 to 140 AD, also known as Ignatius Theophorus. Ano tong 108 140 AD? Ito yung existence niya. Kasi binigay mo sa akin yung ito yung binigay sa akin, yung Ignatius of Antioch. Pakitulungan mo ako dito. Patuloy po sa rebuttal. Wag na kayo magtanong kasi tapos sabi niyo wave na yung tanong eh. Kasi yung sinasabi doon, kasi ako talaga hindi ako naniniwala talaga na literal yan, Dapat yung mga nakikinig diyan dapat matalino, Kasi kung yung Eucharistic niyan na literal yan, dapat yung kumakain ng katawan ni Kristo, itong katawan ni Kristo, dapat kung talagang hindi literal, kung talaga literal yan, dapat yung kakain yan, yung lasenggo ngayon, dapat hindi na lasenggo bukas. Diba? Kung talaga literal yan, kasi tinanggap ko si Kristo, kaya sabi ko hindi literal yan. Ang ibig sabihin kasi ng katawan at dugo ni Kristo, tinanggap ni Apostol San Pablo kay Kristo, ebanghelyo, kautusan ni Kristo, utos yan Kaya gusto ko sanang patunayan niya kasi yan, ang ibig sabihin ng dugo, katawan at dugo ni Kristo, ebanghelyo yan ni Kristo, kautusan niya ni Kristo. Kaya hindi ko naniniwala na na literal yan kasi kung talagang literal yan, yung nakakain ng ostya, dapat yan, kung lasenggo ka ngayon, bukas hindi ka na lasenggo. Diba? Yung nangyari sa Quiapo, nakaraang taon, diba? Kumain ng communion yan Diba? After nilang sa Quiapo, nang magbuhat ng Nazareno, nandoon mga nag-inuman. Pinahulipan ni Isko Moreno. Diba? Kaya hindi ko naniniwalang literal yan kasi kung talaga katawan ni Kristo ang tinanggap mo, dapat magiging mabuti ka. Kaso, pagkatanggap mo ng katawan ni Kristo, amen. Tapos, mamaya pag uwi mo sa bahay, Mare, ano bang anunsyo? Puputok daw, 38, tayo ng anunsyo, 38, 25. Kasi yan, hindi ako naniniwala literal yan. Kasi yan, tipan din ni Kristo yan. Ang sinasabi sa dugo at ni Kristo, talagang tipan yan. Kaya nga may dugo dyan Ang sinasabi dyan, utos yan. Utos ang tinanggap ni Kristo dyan. Utos. Ni San Pablo, kautusan ni Kristo yan. Ayun talaga yan. Hindi literal yan. Hindi literal yan. Kasi kung literal yan, dapat yan yung makakatanggap niya magbabago. Wala nagbago Lasenggo pa rin Diba? Katawan ni Kristo tinanggap mo. Bakit ang lasenggo ka? Hindi totoong katawan ni Kristo tinanggap mo. Ibang Kristo yung tinanggap mo. Dahil yung tinanggap mong Kristo, hindi naman talaga totoo yun. Dahil yun, symbolical lang yun Diba? Yun, hindi literal yung kapatid, utos yung inaano ni Kristo dyan. Tsaka yan, yung utos ni Kristo na yan, ayan talaga ang magiging tipan mo hanggang sa pagdating ni Kristo rito. Kaya sinasabi ko utos siya, kasi gagawin mo yan hanggang sa ni Kristo. Hanggang sa pagdating ni Kristo, gagawin mo yan. Ito ang sinasabi sa unang Timoteo 6:11 hanggang 14.
Kaya sabi ko, utos yan, utos ni Kristo yan. Datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay nito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuan. May pagbaka ka na mabuti, may kipagbaka, pananampalataya, manangang ka. Lahat ng mga utos si Kristo yan eh. Pagdating niya sa 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, na walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo. Ay nasusundin mo utos. Utos ni Kristo kasi yun ang magdiligtas sa iyo. Kasi kung talaga katawan ni Kristo yung tinanggap mo, dapat hindi ka na lasenggo. Ang daming lasenggo eh. Ang daming tawag dito. Ang dami pa rin masasama kung talaga tinanggap mo yan. Kaya nga nakaraan, yung nagilikot pa ako simbahan, kapitbahay namin, nagkatabi sa simbahan. Di ba? Magkukumunyon na, hindi pa nagbabatian. Di ba? Magkakumunyon na, hindi pa nagbabatian. Pinagmamasdan ko sila kung magbabatian. Naghihirapan lang sila. Tapos tatanggap ka ng komunyon. Kaya sabi yung kaya tama yung sabi ni Kristo eh. Yung sinabi ni Padre David, talagang magkakasala ka sa katawan at dugo ni Kristo. Siyempre, talagang magkakasala ka sa katawan at dugo ni Kristo kasi ang kautusan ni Kristo yun. No? Ang kautusan ni Kristo, yung tinanggap ni San Pablo sa 11:23, ebanghelyo yun ni Kristo. Ebanghelyo yun. Ang tinanggap niya. Ang mga utos niya si Kristo, ebanghelyo ng Diyos, salita ng Diyos, berbo ng Diyos, utos yun. Lahat yung kay Kristo. Si Kristo ang salita ng Diyos. Ayun yun. Ang utos ng ebanghelyo, pag-ibig, pagtataga, pagtitiis, pagpapatawad. Ayun ang mga utos sa ibang, ay nagtutuparin mo hanggang sa katapusan ng mundo. Saka kapatid, no? Open-minded ako kapatid. Hindi sa miracle na sinasabi mo, sa mga science. Open-minded ako sa mga nag-aaral sa Biblia. Tulad yan. Kahit hindi ako Katoliko, nakikinig ako kay Father Joel Gatus. Ay, tuwa ako sa pari na yan. Nakikinig din ako kay Cesar Dison ng Sabadista. Ay sinasabi ko open-minded. Hindi ako open-minded sa mga sinasabi mo. Kung open-minded ka, dapat naniniwala ka sa science. Okay, tapos na po tayo, Brother Rodelio, at maraming salamat po kapatid no sa pagdalo po ngayon at sa pagbigay po ng iyong mga stand at pagpapaliwanag. At ngayon mga kapatid, bigyan natin ng time din, panahon si Brother Jando sa kanyang rebuttal. At bibigyan siya ng 5 minutes din. Time po, Brother Dennis. Yes, ready. Okay, no? So, yan. Simulan ko na yung rebuttal ko sa kanya. Ang dami niya. Sabi niya, dapat kung matalino yung nakikinig. Yan na. Matalino yung nakikinig. Mga kapuntos, kung matalino kayo, huwag yung i-reject. Objection, moderator. Patuloy. Pasensya na po. Mute muna kita kasi nagsasalita pa si Brother Jando. Nasa roll po natin yan. Mag-unmute ka na lang kung okay na. Brother Jando, patuloy po. Sabi niya, dapat matalino yung nakikinig. Kung matalino talagang nakikinig, hindi nila i-reject yung findings ng mga scientists. 500 examination yun. Lahat yun bokya sa'yo. Sa'yo, bokya. 500 examination ng mga atheist scientists. Lahat yun. 500 examination, bubokyain mo lang dahil sa sarili mong unawa. Ano ba naman yan? O eto pa. Sabi niya, dapat yung lasenggo nagbago pag nakakain. Kaya nga may sinasabi sa San Pablo sa unang Korinto 11:27. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang dinararapat. Gaya ng lasenggo. Senggo ka. Tapos, bukas, lasenggo ka pa rin, tapos tanggap ka ng tanggap. Yan, nagkakasala ka sa katawan at dugo ng Panginoon. Hindi symbolical yan. Kapag symbolical, hindi ka magkakasala. Ano ba naman yan? Pag symbolical, hindi ka magkakasala. Kaso literal, kaya nagkakasala ka. Talagang maraming nagkakasala. Dahil tanggap ng ostia, wala namang kumpisal. Tama, nagkakasala kayo. Tanggap kayo ng tanggap, mahaba ang nakalinya sa tatanggap ng ostia, pero sa kumpisalan, ang liit lang, mabibilang ng darili. Yon, talagang magkakasala ka. Kapag kumain ka sa tinapay sa paraang hindi nararapat, at ang paraang di nararapat yun, kung lasenggo ka, bukas lasenggo ka pa rin, yon, nagkakasala yon. Ano ba naman yan? Ngayon, tuloy natin yung mga sinabi niya. Ebanghelyo daw ang tinanggap ni Pablo. Ebanghelyo daw ang tinanggap ni Pablo. Baka nakalimutan niya sa Gawa 27. Gumawa rin ng communion si Pablo doon. At ang sinabi ni Pablo doon sa communion na yon ay yung sinabi niya sa unang Korinto 11.
Talagang may tinapay na hawak doon. Ang dating daan ba may hawak na tinapay? Wala eh. Kahit na anong paikot-ikot ang gawin mo, kapatid na Rodelio, halatang-halatang nangungopia ka ng turo kay Soriano. Kahit na anong gawin mo, lahat ng mga open-minded daw. Meron bang open-minded na sirado ang isip sa pagdating sa bagay na yan? Siyasatin mo muna ang scientific evidence. Pag napatunayan mo na hoax ang laboratory result, doon mo sabihin huwag paniwalaan. Ganyan mag-isip ang open-minded. Ganyan mag-isip. Bago mo idideklarang mali, siyasatin mo muna. Kaso wala kang siyasat, dideklaran mo kaagad eh. Batayan mo, sariling opinion mo lang naman eh. Oh. Kaya kung ganyan ang unawa na, kung tatanggapin natin ng unawa ni kapatid na Rodelio, huwag na tayong maniwala sa doktor. Kung may diabetes kayo, sabihin ng doktor, ang asukal nyo ay nasa ganitong porsyento, huwag na kayong maniwala doon. Kung ganyan tayo pareho umunawa kay Rodelio. Kaya nga sa tingin ko, hindi na to papatulan ni Brother Wendell to eh. Dahil yung mga ginawa niya, puro siya wave. Nahulog sa wala para lang akong ano nito. Okay lang naman, at least na nakapagpakita siya ng kanyang performance, no? Na ganyan pala siya pagdating sa talakayan. Okay lang 'yun. Kahit ako yung naging instrumento. Pero ang mahalaga dito, hindi nababago mga kapatid ang nangyayari sa mundo ng dahil sa sariling unawa niya. Talagang may laboratory result, talagang may Eucharistic miracle, maniwalaan man niya o hindi, talagang nangyari 'yon. Ayon sa Isaiah 41:4, lahat ng kaganapan sa mundo ay gawa ng Diyos. Kaya kahit hindi mabasa sa Biblia, as long as nangyari sa kasaysayan, totoo 'yon. Diyos ang gumawa nun. Huwag mong sabihin demonyo kasi ang demonyo sasalungat 'yon. Kaya nga Satanas, ano ibig sabihin Satanas? Adversary. Hindi siya kakampi. 'Yon. Maraming salamat. Okay, at natapos din po mga kapatid yung atin pong napakagandang talakayan o friendly discussion between Brother John Do Alabado in affirmative side at kay Brother Rodelio na negative side sa pagpapatunay na tunay at literal talaga na katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ang nasa Eucharistia nating tinatanggap. Yun po mga kapatid at Brother Romel, 9:48. Yes, brother. Brother Romel, total natapos na yung talakayan namin at balik moderator ako, no? Okay po. Go ahead.